upang kapayapaan at pag-ibig ang laging manalo sa gitna ng mundo maingay at magulo. Ikatlo, patuloy tayong magpasalamat sa Diyos sapagkat ngayong gabi pinagkaloob niya sa atin ang pinakamahalagang pundo, si Jesus. Niloob ng Diyos na pabanalin ang sanlibutan sa kanyang pagparito. Niyakap niya ang ating pagkatao sa pagsilang ni Jesus, ang Emmanuel, ang Diyos na sumasa atin. Sa misang ito, tayo ay pangunahan ni Father Mario Dorado. Ang ating choir ay El Shaddai. Magsitayo po tayo lahat at sabay-sabay na natin pag-ibig ang buhay na pag-isipan at pag-isihan po natin ang ating mga nagawang kasalanan at humingi tayo ng kapatawaran sa ating pag-ibig, Panginoon.
magkanubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinasikat mo sa gabing ito
sinag ng iyong liwanag na totoo. Pasikatin mo sa amin ang iyong liwanag at sa kalangitan na kayo'y aming pinatutuloy sa aming pamumuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Nakatanaw ng isang malaking liwanag, ang bayang malaon lang nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot sa dilim. Yung pinasigla ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga tao naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin. Ang lahat sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki. Ibinigay ang isang anak sa atin at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari, upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katwiran ngayon at magpakailanman. Isa sa gawa ito ng makapangyarihang Panginoon, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Pagbasa mula sa sulat ng Apostol San Pablo kay Tito. Pinakamamahal kong kapatid, inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang siyang umaakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makalamang. Kaya makapamumuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid, at karapat-dapat sa Diyos, samantalang hinintay natin ang ating inaasahan. Ang dakilang araw na pagpapahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesus Kristo sa gitna ng kanyang kaniningin. Ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at linisin para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Noong panahon iyon, iniutos ni Emperador Augusto na magpatala ang lahat ng nasakupan ng Imperyo ng Roma. Ang unang pagpapatalang ito'y ginawa ng si Cirenio, ang gobernador ng Syria. Kaya't umuwi ang bawat isa sa sarili-sarili nilang bayan upang magpatala. Mula sa Nazaret, Galilea, si Jose pumunta sa Bethlehem, Judea, ang bayan sinilangan ni Haring David, sapagkat siya'y mula sa angkan at lahi ni David. Kasama niya umuwi upang magpatala rin si Maria na kanyang magiging asawa na nooy kagampan. Samantalang naroon sila, dumating ang oras ng panganganak ni Maria at sinilang niya ang kanyang pangalan at ito'y lalaki. Binalot niya ng lampi ng sanggol at inihiga sa isang sabsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Sa lupain din niyaon may mga pastol na nasa parang, nagpupuyat at nagbabantay sa kanilang mga tupa. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila ay nakasisilaw na kanyang hiningan ng Panginoon. Natakot sila ng ngayon na lamang, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon.
Ito ang palatandaan, matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalosan ng lampin at nakahiga sa sabsaban. Bigla lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking bukbo ng kalangitan at nagpupuri sa Panginoon Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinalulugdan niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus. Pagkalooban nawa kayo ng kapayapaan ng Panginoon, mga minamahal na mga kapatid, or the Lord give you peace. At ito pong sinasabi kong the Lord give you peace, that is always the introduction of Saint Francis of Assisi. Every time he preaches to the people. At yun din po, and that is the same thing that the basis of is what we call Greccio experience. Because the first creed were done at Greccio in Italy, near Assisi. Saint Francis of Assisi, our founder, was the one who first tried to concretize the birthday of Jesus, wherein he invited all the people around the place, all the poor, and then get all the sheep, the cattle, and every animal, the donkey and the horse. Gathered them at the slope of the mountain. I was there 1985. And I saw that place. And the reason is, Francis would like to really enact that moment when baby Jesus was born in the manger, with Joseph and Mary, and surrounded by animals and poor people. And there and then we have the creed. And that is why Pope Francis has declared that the creed is a living gospel. And if it is a living gospel, one of the ideas that came out during our Christmas Novena is to put mirrors there. And I was so happy that most of our parishioners, they have accepted it. The purpose is every time you go and look at the creed, you could see your faces. It means simple, that you are part of the creed. And if it is a living gospel, remember our life should always be a living example of Jesus for people to see and to experience. So for those of you who cannot understand Tagalog, that is the gist of my homily. That wherever you are, especially in the season of Christmas, try to show to the people that you are part of that moment when God became a human person, became an infant, and through Him, with Him, and for Him, so much joy, so much peace came into this world. And that is why for all children, we have Christmas. Because of that baby Jesus. So with that, mga kapatid, tunay nga ang araw na ito ay hindi para sa atin, para magbigay tayo ng papuri sa Panginoon na muling isinilang at ngayon ay birthday niya. At tuwing may birthday, anong ginagawa natin? So, Maestro, kanta tayo ng happy birthday. Allah, paano makakanta lahat? Happy birthday
I would like to ask you, what birthday gift do you want to give to Jesus? Anong regalo ibibigay mo sa Kanya ngayon? Minsan nagtataka tayo, tuwa-tuwa tayo pag may Pasko, bagong damit, bagong sapatos, bago lahat may maraming pagkain sa bahay, at tayo nagsasaya, may nagsubay na pa. Marami ako nakasalamuha kanina hanggang wala kahapon. Talagang pinaghandaan nila ng Paskong ito dahil wala tayong masyadong pandemic, ay magsasaya sila. At lahat ng mga nakikita ko sa mall, masasaya lahat. Pero, have you ever thought that this is not your birthday? This is the birthday of Jesus. And what kind of gift you would like to give to Him? I know it's very difficult. I want to buy any more things to give to Him. But today, all my efforts, all my sacrifices, I'm offering to Him. Pagod po ako. Halos ng parishioner ko na nakita nila. This will be my 4th Mass today. Pero sabi nga, kapag nag-aalay ka na, if you offered something beautiful to somebody, the effects is so nice. Kaya even though I am just, from time to time, I would like to rest in my house, I always say, Lord Jesus, this is for you. How about you? What kind of gift do you would like to give to Jesus? In season of Christmas, we have Mass for the Vigil, Mass for the midnight, Mass for the dawn, and Mass for the day. Our Mass for today is Mass for the midnight, and the topic is about light. The darkness have seen the great light. And as I was looking all these flickering lights, even in our crib, I always remember those people who were able to become lights for others. And I am so happy that you have brought them in this church, but at the same time, you become a living light for people. I hope and I do pray, as we continue our celebration tonight, that all of us would become a living lights for people. Just a living star to guide people to become closer to the Lord. And even for those people who cannot understand Tagalog, and I have seen a lot of people coming who do not understand Tagalog, our language, always remember that we as Filipinos has contributed all these flickering lights. It is a symbol that on our own ways, we would like to be also a light to this country. Not because only of our occupation, doctors, nurses, engineers, IT, and wherever you are working, you will be a living example for people to bring lights in their lives, to bring light in the darkness of their families, in the offices, and in the school. Today, as Jesus was born, all the angels sang, but there's one thing that I would like to remember, that the angel told the shepherds, do not be afraid. So for all of us, do not be afraid. Have no fear. Because with God, He will always bring goodness and light to all our undertakings, as long as we believe in Him. Let us thank God for being born in this world, becoming a human person like us. Because that is one way of saying, I would like to be with you. Emmanuel, God is with us. I hope and I do pray, all of us, wherever we go, especially in the season of Christmas, we will be a living gospel for people to see, not just to hear. And maybe be a living lights for people, to guide them to come closer to the Lord, and to inspire them to live
Because as what God said, I am always with you till the ends of the world. Because I am your Emmanuel. I am God with you now and forever. Amen. Amen. Let us all stand at pahayag natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya. Ako sa Diyos ang mga pagkakilingan sa lahat, na may nawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesus Cristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. May katawang tao dahil ng Espiritu Santo, pinanganak sa Galilea ng Ibe, nagpakasama ng Poncio Pilato, ipinasok sa krus ng mga kahilingan, nanawag sa nagkaroon ng mga imaw, nangyayag ng araw ng pagkahilingan, umakyat sa langit, nalulubog sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon ang mula ng paglilingkod at paghuhukom sa nabubuhay at namamatay ng tao. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan Katoliko, sa samahan ng mga banal, sa kapagawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng namamatay ng tao, at sa buhay ng walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, sa pagdating ng Diyos kay Jesus, maaari na nating matamasa at naganapan ng buhay. Magsumamo tayo ngayon sa Ama upang Kanya tayong tulungan magsikap manatili sa buhay na ito habang ating dinadalangin at bibigkain, tagapagligtas ng mundo, maghari ka sa amin. Tagapagligtas ng mundo, maghari ka sa amin. Manatiling tapat ng mga lingkod at tagapamagitan nawa, sina Papa Francisco, mga obispo, pare, diakono, at mga mananampalataya sa lahat ng taong may mabuting kalooban. Manalangin tayo. Tagapagligtas ng mundo, maghari ka sa amin. Maging tapat na paalala nawa ng inyong pagmamahal sa amin, ang aming mga lingkod bayan. Manalangin tayo. Tagapagligtas ng mundo, maghari ka sa amin. Manatiling nawa ang bawat pamilyang natitipon ngayon sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Maghari nawa ang sanggol na Jesus sa bawat maghanap. Manalangin tayo. Tagapagligtas ng mundo, maghari ka sa amin. Patuloyin mo sa iyong walang hanggang pag-ibig ang mga mahal namin sa buhay na namayapa ngayong gabi at noong mga nakaraang mga araw. Manalangin tayo. Tagapagligtas ng mundo, maghari ka sa amin. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Tagapagligtas ng mundo, maghari ka sa amin. Makapangyarihan at buhay na Diyos, winakasan mo ngayon ang kapangyarihan ng kasamaan sa mundo. Ngayon ay pinasinayaan mo ang paghahari ni Jesus sa aming mga buhay. Manatili ka sa aming diwa at pag-iral hanggang maging isang buhay na pag-alaala kami sa pagdating ni Kristo na aming Panginoon at Manlulubos. Amen. Amen. Amen.
Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Naman namin makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Sa anak mo din na naiiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim, kaya't ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mo din na naiiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita, sa pamamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina, kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaysa ng mga anghel na nag-isiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilan. Bago niya pinagpisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos sa kapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalaw ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magkasalo-salo sa katawan at tubo ni Kristo ay mapagpilod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Ipusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Estibulo na aming Obispo, ang tanan ng parian at ang iyong sambayanan ng Kristiyano. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na aming bahay na may pag-asa sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang butihing may bahay, kaysa ng mga apostol, ni San Benedicto, San Pedro Calungsod at San Lorenzo Ruiz, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Cristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos na mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at kaisa tayo sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalaan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. And now let us give one another a sign of peace.
Sabay-sabay po natin ipanalangin ang ating mga pamilya. Panginoon Diyos, pinapuri at nasasalamatan ka namin sa iyong walang hanggang pagmamahal na nalulukol sa amin bilang mata. At punuin mo ang pagtitigan at katapatan, kapayapaan at kasaganahan ang aming kahanan. Patuloy mo po basbasan ang aming pamilya, patatagalin sa pananalig sa iyo, lalo na sa panahon ng Pasko. Hangapin mo po ang aming mga pamilya na ngayon ay nagdaranas ng matinding kahirapan at pagdurusa, nawawalan ng pag-asa at nagkakagulo at hiwalay dahil sa hindi pagkakaunawaan. Panalangin mo namin naway maging ng galis ng sigla, pagmamakalan at pagkakabaklod ng mga pamilya na dumaranas ng matinding pagsubok. Turuan mo kami laging magsasalamat sa biyaya ng buhay, pananampalataya at kaligtasan. Apayan mo kami
Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magandang gabi po sa lahat. Noong September 2019, para kaming binagsakan ng mundo ng ma-diagnose ang bunso naming anak na si Liam ng Duchenne muscular dystrophy. Noong una, napakahirap at napakasakit na tanggapin, lalo na nung sinabi ng mga doktor na maiksi lang ang life expectancy ng mga may ganitong sakit. Subalit salamat sa Panginoon dahil na dumating ang mabigat na pagsubok na ito, kaming mag-asawa ay nakakakilala na sa Panginoon at nakakapag-aral na ng banal niyang salita. Sa pagmamahal at panalangin ng aming mga kapatid sa El Shaddai, maluwag namin niyayakap ngayon ang pagsubok na ito at araw-araw namin nadarama na hindi pinababayaan ng Diyos si Liam at ang aming pamilya. Salamat din sa Diyos at narito kami sa New Zealand where we are getting all the support that he needs through the government's Muscular Dystrophy Support Association o groups in our church community. Yan pa lamang ay isa ng malaking himala na aming inaangkin na walang imposible sa ating Diyos at muli siyang makakalakad at hahaba pa ang kanyang buhay. Pagkat ang buhay ng Diyos and miracle are forever. Maraming salamat po and Merry Christmas. Magandang gabi po. Umuwi po ako ng Pilipinas noong 2020 kasama ang anak kong babae para ng bakasyon. Ilang araw na lang bago po kami bumalik dito sa New Zealand, ang aking anak ay nagkasakit at 4 na araw lang sa ospital, siya ay namatay due to leptospirosis at suspected COVID po. Siya ay namatay. COVID period po noon, hindi ko na po siya nakita at nayakap bago po siya nakilig. Napakasakit po at napakahirap tanggapin. Pagbalik ko po dito sa New Zealand, ang mga ibang anak ko, nagkanya-kanya na nanglipat ng bahay. Napakalungkot po dahil nag-isa na lang po ako. May mga sandali po na parang gusto ko lang bumalik sa mundo. Ngunit, ito ng Diyos. Nagimala po siya. Nakilala ko po ang El Shaddai. At nagkaroon ako ng mas malaking pamilya sa aming church community. Muli po niyang binalik ang aking sigla at saya. Salamat po sa Panginoon, manghimala mo sa aking buhay. Pil na pil po ang pagmamahal ng aming community. Yun lang.
especially during this season of Christmas. And that is the gist. And especially if you have faith, there will be so many things that will going to come. Beautiful things, wonderful things. And I know it's late, but I just would like to announce to you that from Monday up to Saturday, we have no mass here in the parish. And according to the secretary, that is the tradition here. So I would like to follow it for the first time. So there will be no masses here from 26 up to 31st in the morning. But on Saturday, 31st of December, we are going to have mass at 6 o'clock, and that will be in English. And then after the 6 o'clock mass, as a preparation for New Year, there is a mass at 7:30 with the Tongan community. That is in Tongan language. And there is a holy hour at 9 o'clock here in our parish. And there is a mass at 10 o'clock. And if there are some people who would like to attend from the parish, we will make it English. The mass would be in English at 10 o'clock. So that later on, after the mass, we could, together, we could wait for 2012 in front of the church. Because the fireworks will be there in the Isay City. So this is a very nice place. And I already heard so many people who would like to bring some food for barbecue or cake or anything. So hope to see you this coming Saturday evening. Okay? And the rest, thank you for coming, especially for all our parishioners. I know you do not understand our language, but we have the same celebration that the Lord has brought us so many good things in life. So even though we do not understand the language, but we know the feeling, we know the inspiration, we know the spirit. Thank you for coming into this celebration and hope to see you again. Tomorrow we have Mass for the parish at 9:30 and at 11:30 we have the Mass in our language. Okay? And if you have attended the celebration tonight, you could sleep not forever. Okay? You could sleep well and then you don't have to participate in the Mass tomorrow. But if you would like to receive more blessings, come and celebrate with us. Let us all stand. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Umayo kayo taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Palakpakan po natin ang Diyos.